swak na partner. I'm only human. Oo, swak na swak yung kanta natin at talaga namang natawa na lang kami ni DJ Jimbo dahil, nangyayari talaga yan. Well, by the way, ang oras muna natin, partner, sa buong kapuluan. Oy, partner, oras muna natin ay 8:35 na in the morning. Talagang ba tinugot mo pa yung telepono mo? Hindi ko kasi makita, hindi ko susalamin ko. Yan. Ay, good morning, partner, ha? sa lahat po ng mga kaka-tune in lang sa Energy FM, ito po ang Lihim ng Liham with yours truly, DJ Lindsay and DJ Jimbo po. Maganda. Hindi po Bimbo, ha? Hindi po ako sa Bimbo Rocco, ha? Meron kasi nag-message dito, hi DJ Lindsay and DJ Bimbo. Bimbo. Pero ang ganda rin, ha? Yes. Bimbo, bomba na. Bomba na! Ay, nako. Ay, Maria. Si Maria. Maria. Na araw gabi. Masaya. Walang panty. Hindi, wait. Alam mo, nangyayari talaga yan sa totoong life, partner. Yung tipong sa una, napakabait ng asawa mo, hindi ka mapadapuan sa langaw o sa, sa lamok. Tapos bigla na lang nag-flip. Totoo nga eh. I-clear ko lang Maria. Ano to? Live-in or kasal na? Wala siya, asawa yung term niya eh. So siguro, yun na rin yung nila, yung endearment nila, asawa kasi ko. Kasi magkasama na sa isang kasama na sa isang lugar. Pero pero mapapaisip ka kung bakit nagbago yung lalaki. True. Yung lalaki. Kasi sana inisip ni Maria, wait, baka meron akong pagkakamali na nagawa. Or hindi kasi, bakit magloloko? Ba't maninibago ka? Teka lang, tatakpalit kita, Jim. Bakit ka maninibago sa partner mo? There's something wrong. Siguro, hindi naman specifically towards Maria yung problema. Balay ba natin, minsan may mga lalaki talaga na after maikasal, nagiging super comfortable na, nagiging komportable na sa relasyon, tapos nakikita na yung totoong kulay ng lalaki. Pero bakit hindi niya tanungin? Sandali, bakit ba kami yung inaabala mo dito, Maria? Baka kami pa yung mag-away, Maria. Pero yun siguro sa nakikita ko lang, ang point of view ko dyan is parang may nakita siguro. Kasi alam mo, ang tao, hindi naman niya magbabago kapag merong problema eh. Kasi bakit di mo tanungin at alamin? Kung, di ba sabi mo, ang sweet-sweet dati, lahat ginagawa, ayaw kang pa sinaga ng araw sa labas, tapos ngayon, pinapauwi ka na sa inyo. Oo, yun nga. Ang masakit yun partner Umuwi ka na lang sa inyo. Gawin mo kung anong gusto mo. Oo, gawin mo. Kasi ganito partner. Kung ikaw nahihirapan ka sa sarili mo o nahihirapan ka magdesisyon dahil nga inuuna mo yung bata eh. Siyempre, ang kapakanan yan at mahirap lumaki ng walang tatay. Naintindihan na natin given niya, pero ikaw ba magiging martir ka ba? Oo. Hayaan mo ba maging martir ka na ayaw na nga sa'yo ng lalaki, pinapauwi ka, bakit? Kahit sabihin natin malayo, hindi gawin mo, try no. Kasi pag ginawa mo yan, malalaman mo talaga kung yung lalaki ay mahal ka pa at babalikan ka at kukunin ka ulit. So, ang para sa'yo, DJ Jimbo, is that kailangan gawin niya yung, di ba? Para mapatunayan lang. Kasi nagtitiis ka, di ba? Nasasaktan ka. Tapos, di ba, sa tuwing nag-aaway kayo, sinasabi niya na umuwi ka na sa nanay mo. Di ba, ba't di mo gawin? Alam mo kasi ako naniniwala, well, point taken, partner pero kasi ako naniniwala na may mga tao talaga, mapalalaki o mapababae, na kapag kasama mo na si iisang bubong, partner, lumalabas talaga yung yung totoong kulay niya, yung totoong pagkatao niya. Noon, maaaring nagpapanggap lang siya na mahal ka. Kasi, alam mo na, nasa honeymoon stage sila. Lahat naman, nakaka-inlove, nakakakilig, kapag umpisa. Pero kapag, alam mo yun, kapag totoong buhay na yung pinag-uusapan, yung actual life na, dyan mo na makikita yung totoong pagkatao niya eh. Malay ba natin kung yan naman talaga yung totoong pagkatao ng asawa mo? Nga. Kaya nga sana, ang importante dito, kasi dapat tanungin mo eh. Alam mo, napaka-importante yung communication eh. Kailangan mong mag-open up sa kanya, ano bang problema. Ngayon, kapag wala siya sinasabi, teka lang, hindi ka na mahal nun. Sa tingin mo? Oo, tingin ano bang mga rason ba't biglang nawawala yung pagmamahal ng lalaki sa babae? May mga problema sa babae na hindi niya, alam mo, kasi ganito yun eh. So, ang babae ang may problema? Mahirap kasi magsalita kasi hindi full details yung binigay ni Maria. Totoo naman. Pero sa nakikita ko, hindi naman magbabago ang lalaki dahil meron problema dun sa babae. Kasi sabi mo nga, di ba, halos Disney princess ka. Hindi pinapaano sa araw. O bakit ganun ka, parang mabibigla ka na biglang nagbago in just one click. Maaring meron siyang iba. Maaring may iba yung lalaki. Maaring gusto na ng ibang buhay. Hindi pa pala siya tapos sa pagkabinata niya, kaya ganun yung ginagawa niya. Or maaring nawalan na siya ng pagmamahal talaga dun sa asawa niya. Nabanggit pa na simula nung nagkaroon sila ng anak, nagbago na yung asawa niya. Hindi, di ba? Hindi naman. Ibig sabihin, dun sa mismong na senaryo, parang
ikaw teka, tanongin mo muna, may nagawa ba ako? Ano bang hindi Oo, hindi ba tama ako din nabigay? Oo. Kulang ba ako sa hindi ko ba siya napagbibigyan sa bengbang? May mga Hoy! hindi, Bakit bengbang? alam mo, ang ano kasi maraming mga pwedeng isipin natin na nagiging problema sa isang mag-asawa. Mm-mm. 'Di ba? O hindi tayo sure doon eh. Sa bagay, kasi grounds nga for annulment, 'di ba? Yung kapag walang bembang. Oo, Kapag totoo wala yan. kayong kwek-kwek ng matagal Oo. na panahon. Isa sa pinaka totoo to bangga. Malaking ano yan, factor Isa yan. sa pinaka nagpapatatag ng isang relasyon, Mm-mm. maging magjowa at buhay may asawa. Oo. Ayan, dapat di nawawala. Hindi Yung nagkukulang. kwek-kwek. Hindi nagkukulang dapat sobra-sobra. Tandaan niyo 'yun. O, totoo yan. Yung Wata-Wata Festival. Basa-basaan. Bomba na! Bomba na! Alamin natin. Tingnan natin. Ito, yun ang point of view natin, partner ha. Pero, sige, ito, go. kailangan ko lang din sabihin na kasi nabanggit dito sa letter niya, partner, na noon naman, dati naman, nung bago pa lang kami. Alam mo, partner, naniniwala din ako na kapag pinakitaan ka na ng partner mo ng kamalian or totoong pagkatao niya, you just have to take it as it is. Like yung actual. Kasi hindi mo na maibabalik yung noon. Ang kailangan mo na lang i-deal ngayon is yung ngayon na nakikita mo Yung sa tunay na kanya. ugali. Yung tunay na ugali niya. Yung Oo. nangyayari sa ngayon. At iwasan natin na balikan yung noon kasi noon mabait siya, hindi ko siya maiwan. Nagiging basihan kasi. Oo. Yung dati na magjowa pa lang. Well, nandun yung mga sweetness eh. Hindi na mawawala yun eh. Oo. Pero ngayon ang kailangan mo kasing harapin is yung actual. Ano bang nangyayari sa relasyon mo ngayon? Ano bang ugali ng asawa mo ngayon? Kasi if we keep coming back to the past, fairy tale yun eh. Totoo, Wala totoo. namang nagiging, alam mo yun, nagiging maayos na relasyon kung parang fairy tale palagi. Correct. Kailangan mong harapin yung ano bang nangyayari ngayon. Yung totoong buhay. Tsaka di ba, ang daming pagbabago doon sa asawa mo ngayon dahil nagiinom, naging lasenggo. Lasenggo. Diba? Nagiinom, Oo. tapos happy-go-lucky. True. Kasi alamin mo kung anong reason. Bakit Totoo, di ba? Bakit sa ganun? Eto, Tingnan natin magbasa to. tayo ng mga comments dito. Tingnan din natin yung TikTok account natin maya-maya ng konti. But for now, punta muna tayo sa Facebook. Sabi ni Sean Gonzalez, see you mga pangga next Friday. Ay, anong meron? Aalis na siya ulit. Ah! May bisita tayo dito si Sean. Ayan ba si Sean? Ayan. Pero eto, partner, sabi ni Leonardo Oo. Garcia Lapak, sabi niya, hiwalayan mo na yan, te. Period. Hindi ka na mahal niyan. Shoutout DJ Lindsay, nakikinig sa taxi ako. Oy, Nasa hello taxi. po, ha? Hello po sa inyo dyan. Sabi naman ni Ali Concepcion, good morning DJ Lindsay and DJ Jimbo. Nako ate, sa tingin ko may iba yang kinakasama mo. So sad lang na ganyan po yung pagtrato niya sa'yo. Kung ako sa'yo, wag mo nang tiisin at layasan mo na yung lalaki na yan. O diba? Pwede naman. Nasa sa yung desisyon niya. Oo. Ang nabasa mong IC, ang daming ano ngayon ha. Ang daming commenters ha. Nahihirapan akong May basahin natin si Arch my friend. Baba mo ng konti, partner. Ayan. Si Arch my friend. Ayan, Arch Monzon. Hello again, DJ Jimbo, and hello, DJ Lindsay. People change naman during the course of marriage, pero ang key sa lasting marriage is the ability to adapt sa mga changes at gumawa ng adjustments para maituwid ang mga bagay na dapat itama. Tama! Tama. Diba? Hindi na siya tama! Hindi na mali! Hindi kasi totoo yan, partner. Kasi ang mga tao naman talaga, lalo na kung nasa relasyon kayo, naniniwala ako na magbabago at magbabago. Totoo. Hindi sila yung tipong puno na kapag sa start ng relationship ninyo, ganyan na sila. Well, masaya kung ganyan sila forever. Pero ang katotohanan ng life is that people change. Totoo. And you have to adapt to it. Ako naniniwala ko na totoo yan. No? Sa simula, sobrang sweet kayo. Then medyo nagbabago-bago. Pero dapat ang ginagawa dyan sa isang magkarelasyon, dapat lalo nilang pinapaganda, alam mo yung 100% na pure love na binibigay natin. More in surprises, exciting Totoo. part na mga madalas na ginagawa natin. Di Totoo. ba ganun Dapat nag-grow kayo Oo. bilang partners, bilang lovers. Yes. So, Ito naman, sabi to ni Lian, hindi ko napakinggan ng buo, kaya magandang umaga na lang sa inyo Thank dalawa. you, Lian, Maganda, Lian, ha? Salamat. Ito muna, kay Grace, iwan mo na yan hanggat maga kasi hindi kanya tunay na mahal, lalo na magkakaanak na kayo, sana lalo ka rin niyang minahal. nung nagkaanak Totoo kayo, sana naman. lalo kanya minahal. Totoo. Sabi naman dito ni, sino pa yan? Totoo. Ni BM. Red flag te, you can't change a man overnight kahit magtiis ka pa dyan kung di talaga yan magkukusang magbago. Totoo. Ang lalaki magbabago lang yan para sa taong mahal niya. Para sa babaeng napili niya at gusto niya at mahal niya. Doon ako naniniwala. Yes. Di ba no, partner? I agree. Mga lalaki ganyan. Totoo. Oo. Ito sabi ni Ate Baby, kay letter sender,
mag-give up ka na kasi hindi na perfect yung relasyon nyo. Bakit magtitiis ka sa relasyon na wala nang patutunguhan? Huwag puro puso, te. Tandaan mo, tayong mga babae minamahal at nire-respeto. Tama. Sabi naman ni Manuelito, salute. Hi, DJ Lindsay and Bimbo talaga. Jimbo po, Jimbo po. Nagiging bimbo ako po. Oh, ako, well, isipin mo na lang self-respect. Sabi nga ni Whitney, learning to love yourself and your kids is the greatest love of all. Oh. Nanlamig siya kasi may ibang pinag-iinitan. Uy! Hindi natin alam yan, ha? Pwede. Ito, si Kim, nabasa mo to si Kim. Si Kim na talaga namang active natin yan. Kim, halika, basahin mo na kaya. Ikaw na kaya. Sabi niya, red flag yung lalaki. Yan yung mga lalaki na hindi kaya tumayo sa sariling paa. Pero para sa bisyo, meron. Tapos may pamilyang konsentidor. Oo Alagaan mo na lang yung anak mo. Kulang yung 100 years para makilala mo sa isang bubong ang isang tao. Tama. Ay, totoo. I agree. Tama ka doon, Kim. Minsan naniniwala din ako, partner ha, sorry bigla lang nag-flash sa akin, na minsan nandyan na yung ugali nandyan nakita mo na yung ugali, nagkakaroon ka lang lagi ng resistance, natanggapin, nagre-resist ka lang minsan natanggapin na yan siya. Pero mali yun eh. Oo. Alam mo, Mare, mali yung tanggapin. Ba't hindi mo baguhin? Hoy, hindi mo naman basta-basta mababago yun. I mean, tulungan mo siya kasi alam mo minsan ang tao, 'di ba sa isang relasyon gusto mo siyang baguhin. Dati naninigarilyo, manginginom, lasinggero. Ang pagbabago na sinasabi mo sa kanya, panigaw eh. Oh, magbago ka na. May asawa at anak ka na. Tapos yosi ka pa ng yosi. Alak ka ng alak, puro ka pang bababae. Hindi ganun eh. Dapat dinadaan sa malumanay na pag-uusap yan. Pag sinabi mo, tulungan ka, nahirapan ka pa mag-inom. O, tagay tayo. Hoy! Hindi! Mali! Hindi. Ibig sabihin na dandahanin mo. Hindi naman tama naman yun eh. Kulang 100 taon para mabago mo 100 taon. Pero at least, sa part mo, ginawa mo. Tinulungan mo siyang na at least tinry mo. Pero I'm here to tell you guys na tulad ng sinabi ko rin kanina, ang lalaki magbabago lang yan para sa taong mahal niya, para sa babaeng napili niya. Kasi partner, hindi mo mababago lalo na yung may mga tao talaga, mapalalaki yung babae na hindi magbabago, matigas talaga ang ulo, pero pag nakita nila yung the one for them, 'di ba? Yung icing sa ibabaw ng cupcake nila. Ayan na, bomba na. Okay 'di ba? Simulat sa pool kilala mo na, ginawa mo na yun naging kayo na, tanggapin mo na lang. Diba? Kung ngayon ugali niya, hindi ayaw magbago. Well, kailangan mong mag-adapt. Kung talagang mahal mo, gano'n naman talaga magtitiis ka. Pero sa tingin ko, eto, bibigyan ko na ba yung ko? Ang aking may papayo kay Maria. Payo mo sa kanya. Salamat mga sobrang dami. Mag-uoti kami. Thank you ha. Pero eto sa akin, kung sa tingin mo, na ang asawa mong lalaki ay lagi kang sinasabihan na lumayas ka na. Pumunta ka sa magulang mo. Kasi isa sa pinakamasakit na pakiramdam niya pag sinabihan ka ng partner mo. Uy, oo, masakit yan, partner. Nagsama kayo sa isang bubong. Pero alam mo, hindi mo na kailangan tanungin kung anong reason. Kung ganyan ang sinasabi niya every day, laging yan ang dahilan. Gawin mo. Umuwi ka. Kasi may kakampi ka dyan nanay mo eh. Oo, ngayon, decision mo na, kumbaga, mag-isip ka na habang nandun ka sa mother mo na itutuloy ko pa ba o i-give up ko na. Totoo. Ako partner dun sa part na yon, tama ka ha, napakinggan mo yung pagsigaw sa'yo ng partner mo. Yung sinabi sa'yong, lumayas ka na, umuwi ka sa inyo, gawin mo lahat ng gusto mo. Masakit yun bilang isang babae. Yes. Masakit nga yung mawala yung wedding ring eh. Buti doon nahanap na. Nahanap na. Pero alam mo yon, masakit din yung tipong, alam mo yun, at the top of his lungs, sisigawan ka, na parang ibang tao ba? Sino ba yung sinisigawan mo? Di ba asawa mo yan? So, if I were you, yung self-respect na tinatawag, dapat, kung hindi man niya maibigay sa'yo yung respeto, ikaw, irespeto mo yung sarili mo. Enough to walk away from that very toxic relationship. Di ba? Hindi mo deserve yan. Hindi mo deserve ng sigawan, ng pagdabugan. Di ba? Hindi mo deserve yung hindi ka alagaan. Kasi, lahat naman tayo deserve natin yung mahalin, irespeto. Maging masaya. At kumbaga, syempre, ipagmalaki. So, ayun, kung kapag-decide ka, re-respetuhin namin yan ni Maring Lindsay. At siguro, hindi madalian tong pag-iisip, partner. Totoo, partner. Hayaan ka namin magdesisyon dahil nasa sa'yo yan kung kaya mo pang ituloy or give up na. Oo. Pero ito ang advice namin sa iyo ni Jim, if you want to decide on leaving him, decide now. Partner, kasi time is running out. Ay nga, siguro, ano pang basihan? Bilang ikaw, Mare, sa side ni Maria, pag sinabi mo mag-isip ka, take time to, na magpahinga, gaano katagal ba ang palugit mo? Ng isang na mga kababaihan? Siguro, enough na yung
1 week ka, parang sobra 1 na eh. Kasi kapag ganyan na, yung magaspang na yung ugali sa'yo, mas madali ngang umalis sa relasyon kapag nasasaktan ka. Diba? Sa totoo lang, mas mahirap umalis sa relasyon kapag walang rason para umalis eh. Kapag sobrang bait ng asawa mo, binibigay sa'yo lahat, paano mo siya iiwan? Pero kapag may rason para umalis ka, di ba, pinagdadapugan ka, sinasabihan ka na masasakit na salita, hindi ka mahal, niloloko ka, I think the more reason that you should leave, di ba, Siguro partner? papunta na rin siguro din sa magkaroon ng pisikalan. Huwag mo na hintayin. Wag mo nang hintayin nun, bakla ka ng Huwag mo taon. hintayin. Oo. Mag-isip ka na. Oo. Bigyan mo kami ng 1 linggo. Balikan mo kami sa Monday. Oo, Or, ha? sa next Friday. Para 1 linggo. Oo, balitaan mo kami. Wait, teka lang, partner. Ito na, magpaalam na tayo dahil OT na naman tayo. Kahapon Sensya na OT. po. Ang dami Ang po dami po, ha. ang dami Maraming po. salamat Thank po you sa po. inyo. Pero nagpapasalamat po kami ni Jimbo sa Thank you. pagtutok at pagantabay kanina pang alas 4 ng nagmamagandang umaga. Pati ko lang para si Kenji Reyes, si Irene, Oo. at si John Reyes. Maraming salamat. Pasensya na po. Pasensya na po. Babawi kami sa inyo sa Monday. Yes. At syempre naman, susunod na po ang Baklitas! So dito pa rin yan sa number 106.7 Energy FM. Panggamong sabing radyo, Sabihin mo. Energy! Leaving you with this song from Katrina Velarde. This one is called Lason Mong Halik. Hoy, 8:50 on the clock. Tutok lang! Hi, good morning.